Noong Tuesday, April 7, nagsulat si Pangulong Trump sa Truth Social at ating i-quote siya dito, "Isang buong sibilisasyon ang makikitil ngayong gabi at hindi na muling maibabalik. Ayokong mangyari iyon pero malamang ay mangyayari." Wakas ng matinding pahayag. Sa isang digmaan kung saan pareho ang panig na patuloy na nagbabadya ng banta sa isa't isa sa social media, ito ang isa sa pinakamalubha. At kung ipatutupad ni Pangulong Trump ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng pagsira sa mga planta ng kuryente at infrastruktura ng Iran, ito ay magiging pinakamalakas na paggamit ng puwersang militar ng Amerika mula pa noong World War II at lubos na mababago ang pandaigdigang kaayusan. Ang banta na ito ay dumating habang mabilis na tumatakbo ang oras patungo sa 8 ng gabi, Eastern Time, na deadline na itinakda ni Pangulong Trump para sa Iran upang makipagkasundo at muling buksan ang kalakalan. Sa bahagi nito, mukhang handa naman ang Iran na tumugon sa parehong paraan. Sa isang pahayag sa media, nangako silang tutugisin ang infrastruktura ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa rehiyon gamit ang ganitong lakas na mapipigilan silang ma-access ang langis ng gitnang silangan sa loob ng maraming taon. Mas mahalaga, ayon sa state-run Iran Times, pinutol ng Iran ang lahat ng diplomatikong at didirektang kanal ng komunikasyon sa Washington. Habang tumatagal ang oras, nanood at naghintay ang buong mundo upang makita kung ano ang mangyayari. Pagdating ng alas 6:30 ng gabi Eastern Time, wala pang isang oras at kalahati bago matapos ang deadline, gumawa ang Pangulo ng post sa Truth Social na nagbago ng lahat. Sinabi niya na pagkatapos ng pag-uusap kay punong ministro ng Pakistan na si Shahbaz Sharif at kung sasang-ayon ng Iran sa kumpleto, agarang at ligtas na muling pagbubukas ng Strait, pumayag siyang suspindihin ang pambobomba at atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Ito ay magiging isang doble panig na tigil putukan na magbibigay ng oras sa magkabilang panig ng digmaan upang formal na maisagawa ang isang kasunduan sa kapayapaan. Sa ngayon, mukhang nanaig ang mas mahinahong pag-iisip. O hindi kaya? Dahil marami ang dapat pag-usapan tungkol sa anunsyo ng tigil putukan na ito, lalo na kung talagang tatagal ito o hindi. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. What we know and what we don't. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang alam natin tungkol sa tigil putukan at sa mga negosasyon na nagaganap sa likod ng eksena upang wakasan ang digmaang ito. At isang paalala lang, ito ay nire-record ng alas 2 ng hapon Philippine time. Kaya kung may malalaking pangyayari pagkatapos nito, huwag asahan na mababanggit namin iyon. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Pangulong Trump na naabot at nalampasan ng Amerika ang mga layunin nito sa militar at nakatanggap ng 10-point na proposal mula sa Iran na itinuturing nilang maaring maging batayan sa negosasyon. Sinabi rin niya na halos lahat ng mga pangunahing issue sa pagitan ng Iran at ng US ay napagkasunduan na sa mga unang negosasyon. Mahalaga ito dahil ipinakita ng Iran ang tagumpay na ito bilang panalo ni Trump. Ayon sa Supreme National Security Council, ang pinakamataas na katawan ng seguridad ng bansa na pilitang tanggapin ng US ang kanilang 10-point plan at inilarawan ang tigil putukan bilang isang pangmatagalang pagkatalo para sa Washington. Gayunpaman, mas mahinahon ang naging tugon ni Abbas Araghchi, ang foreign minister ng bansa. Sinabi niya sa isang pahayag na habang tinanggap ng Washington ang pangkalahatang balangkas ng 10-point proposal ng Iran, kinokonsidera naman ng Iran ang 15-point proposal mula sa US. Ang dalawang magkaibang proposal na ito ang sentro ng negosasyon na kasalukuyang isinasagawa at base sa mga nalalaman sa publiko, malaki ang pagkakaiba ng mga ito at bawat proposal ay may mga puntos na dati nang tinanggihan ng magkabilang panig. Ayon sa Axios, isang opisyal ng US na nakakita sa 10-point plan ay inilarawan ito bilang maximalist na sa hindi diplomatikong salita ay nangangahulugang hindi makatotohanan at ekstremista. Iniulat ng Al Jazeera na ginamit rin ng Iran ang salitang maximalist upang ilarawan ang 15-point American Peace Plan at tinawag itong sobrang hindi makatwiran, mapanlinlang at nakalilito. Kaya, ano ang nilalaman ng mga proposal na ito at ano ang nagbago para sa Washington at Iran upang seryosong isaalang-alang ang mga ito ngayon? Habang ang buong detalye ng 15-point plan ng Amerika ay hindi pa ganap na pampubliko, ito ang alam natin mula sa mga naiulat.
Tinatawag ng deal na ito na buwagin ng Iran ang 3 pangunahing nuclear sites nito at itigil ang anumang enrichment sa loob ng bansa, suspindihin ang ballistic missile program, bawasan ang suporta sa mga proxies, at ganap na muling buksan ang Strait of Hormuz. Bilang kapalit, aalisin ang mga nuclear-related sanctions laban sa Iran at tutulong ang US habang minomonitor ang civilian nuclear program ng bansa. Sa pangkalahatan, ang planong ito ay sumasalamin sa proposal ng US na tinalakay bago magsimula ang digmaan noong February 28 nang akusahan ni Pangulong Trump ang Iran na hindi nakikipag-ayos ng tapat. Sa kabilang banda, ang plano ng Iran ay pampubliko matapos ibahagi ito ng NA News, isang outlet na suportado ng Supreme National Security Council ng Iran. Ilan sa mga nakasaad sa plano ay kailangang ipakita ng US ang pangako sa non-aggression, panatilihin ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz, alisin ang mga sanksyon laban sa Iran at sa mga dayuhang negosyo na nakikipagtransaksyon dito at magbayad ng reparation sa Iran para sa pinsalang natamo sa digmaan. Pinakamahalaga, hinihingi ng plano ng Iran na tanggapin ng Washington na maaaring mag-enrich ng uranium ang Iran para sa kanilang nuclear program. At tingnan mo, hindi mo kailangan maging henyo sa pattern recognition para makita na may ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pananaw na ito. Una, tungkol sa nuclear program para sa Washington, ang pinakamagandang sitwasyon ay ganap na buwagin ng Iran ang kanilang nuclear program. Kapalit nito ay magiging bukas ang Amerika sa pagkakaroon ng civilian nuclear program na mahigpit na imomonitor ng Washington. Para naman sa Iran, ito ay magiging malaking paglabag sa kanilang soberanya na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ipinakita ng Tehran ang digmaang ito. Pangalawa, naroon ang issue ng ballistic missile program ng Iran. Sa 10-point plan ng Iran, hindi nabanggit ang missile program, samantalang ipinahihiwatig ng Washington dati na gusto nitong limitahan kahit paunti ang bilang at saklaw ng mga missile ng Iran. Muli, malamang natitingnan ito ng Iran bilang atake sa kanilang soberanya at isang pagtatangka na bawasan ang kanilang kakayahang makapatigil o makalaban kung mabali ang tigil putukan o anumang kasunduan sa hinaharap. At ito ay isang totoong pangamba para sa Tehran dahil dati nang inatake ng Amerika at Israel ang Iran sa kalagitnaan ng negosasyon na inaakala ng Iran na maayos ang takbo. Higit pa rito, nakita rin ng Iran ang nangyari sa Gaza kung saan paulit-ulit na nilabag ng Israel ang tigil putukan sa Hamas bilang patunay na hindi mapagkakatiwalaan ang dalawang panig. At tungkol sa Israel, ang kilos ng Jerusalem sa Lebanon ay isa pang punto ng hidwaan sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa kanyang pahayag tungkol sa tigil putukan, sinabi ng punong ministro ng Pakistan na si Sharif na kasama sa tigil putukan ang Lebanon. Ngunit binawi ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagsabing hindi kasama sa tigil putukan ang Lebanon kung saan patuloy ang operasyon ng Israel laban sa Hezbollah. Bago pa man inanunsyo ang tigil putukan, naglabas ng babala ang EDF para sa evacuation ng mga residente sa Tar at Shabria. Habang naghahanda ang militar para sa atake laban sa Hezbollah sa lugar, inatasan ang mga residente na lumikas patungo sa hilaga ng Al-Zarani River. Gayunpaman, ayon sa Al-Azhar, inanunsyo ng Hezbollah na susunod sila sa tigil putukan na nagpalala pa sa sitwasyon. Ayon naman sa Jerusalem Post, bago pa man inanunsyo ang tigil putukan, nakilahok ang 98 Commando Division ng IDF sa ground operations sa Lebanon. Lahat ng ito ay nagpapakita na maliit ang interes ng Israel na itigil ang kanilang operasyon sa Lebanon sa kasalukuyan. Para sa Iran, ito ay isang malaking punto ng hidwaan dahil malinaw nilang hinihingi ang tigil putukan sa lahat ng front, kabilang ang Lebanon. Sa ngayon, hindi pa alam kung paano makakaapekto ang patuloy na operasyon ng Israel sa Lebanon sa sitwasyon. At sa wakas, kailangan din nating talakayin ang kahilingan ng Iran na umatras ang mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Bagaman, lohikal ito mula sa pananaw ng Tehran. Sino ba naman ang gustong magkaroon ng pinakamayabang kaaway sa kanilang bakuran? Para sa Washington, mahalaga ang pagkakaroon ng tropa sa rehiyon upang matiyak na hindi lalayo ang Iran sa kasunduan. Hindi rin natin ipinalalagay na ang pag-alis ng mga tropa ng US ay tatanggapin sa Gulf States, na nakikita pa rin ang mga ito bilang bahagi ng garantiya sa seguridad sa kabila ng mga nagdaang pangyayari. Gayunpaman, bagaman malaki ang diferensya ng dalawang plano, hindi matitinag na parehong pumayag ang Tehran at Washington sa tigil putukan at aktibong isinasaalang-alang ang proposal ng isa't isa. Ang tanong ngayon, bakit?
paano nagbago ang Washington mula sa pagtawag sa plano ng Iran na maximalist at hindi sapat hanggang sa pagturing dito bilang maaring batayan sa negosasyon. At ganun din, paano nagbago ang Iran mula sa pagtawag sa plano ng Washington na hindi makatwiran hanggang sa seryosong isinasaalang-alang ito. Pressure. Upang maunawaan ito, kailangan nating isaalang-alang ang presyo na naramdaman ng parehong panig. Para sa Iran, napatunayang kapanipaniwala ang mga banta ni Pangulong Trump kahit na paminsan-minsan ay umatras siya. Kaya tiningnan ng Tehran ang pinakabagong banta ni Pangulong Trump na sirain ang mga tulay, planta ng kuryente at iba pang infrastruktura ng Iran bilang pangako kung hindi sila makikipag-ayos. Napakabigat ng banta ni Pangulong Trump kaya ilan sa mga tagamasid at kritiko, kabilang ang isang dating account na konektado sa nabigong presidential bid ni Kamala Harris noong 2024, ay nagsabing sinisignal ni Trump ang posibleng paggamit ng nuclear weapons, lalo na matapos sabihin ni Vice President J.D. Vance sa kanyang pagbisita sa Hungary na may mga tool ang US sa arsenal nito na hindi pa napagpasyahan gamitin. Habang mabilis na tinanggihan ng White House ang mga hinala na isinasaalang-alang ni Trump ang paggamit ng nuclear strike, ang malabo sa pananalita ni Vance ay nagbigay diin sa lawak ng banta na handa ng Washington na ibato laban sa Tehran. Hindi lamang mula sa Washington ang presyon militar. Nakaharap din ang Tehran sa mga ataking Israeli na tumutok sa kanilang transport infrastructure, kabilang ang mga tulay at riles. Bukod sa agarang panganib militar, humaharap din ang Iran sa tumitinding presyong pang-ekonomiya. Bago pa man nagsimula ang digmaan, nasa napakasamang kalagayan na ang ekonomiya ng Iran na nagdulot ng isa sa pinakamalalaking pampublikong protesta sa kasaysayan ng bansa. Sinabi ni Miard Maliki, Senior Advisor sa Foundation for Defense of Democracies at dating opisyal sa Treasury Department, sa X na nakakaranas ang Iran ng matinding liquidity crisis kung saan nauubos ang mga physical banknotes araw-araw at may informal withdrawal caps na $18 hanggang $30 lang kada araw. Pinabilis lamang ng digmaan ang pagbagsak na ito. Ayon sa Fortune, patuloy na tumataas ang presyo habang tumataas din ang demand sa cash dahil sa digmaan. Tumaas ang inflation ng husto, kaya napilitan ang gobyerno na maglabas ng pinakamalaking denominasyon ng pera sa kasaysayan nito, ang 10 milyong real note, na katumbas ng humigit kumulang $7.40. Samantala, tinatayang bababa ng 10% ang GDP ng Iran dahil sa digmaan, ayon sa mga analyst sa Chatham House. Sa ekonomiya at militar, nakaharap ang Iran sa sitwasyon na tinawag ng mga eksperto na FUBAR. Maaari nating ipaliwanag sa comment section kung ano ang ibig sabihin nito. Bukod pa rito, nakaharap din ang Tehran sa tumitinding presyong diplomatiko mula sa ilang pinakamalapit nitong kaalyado. Ang Pakistan, na may matagal ng relasyon sa parehong Washington at Tehran, ay nagtrabaho sa likod ng eksena ng ilang linggo upang mapaupo ang dalawang panig sa negotiating table. Ayon sa Al-Azhar, pinangunahan ng Islamabad ang isang multinational effort na kinabibilangan ng foreign ministers ng Saudi Arabia, Turkey at Egypt na nagtipon sa Islamabad noong Marso 30. Nagbunga ang pulong ng isang joint 5-point initiative na nanawagan ng agarang tigil putukan, urgent diplomatic engagement at pagpapanumbalik ng normal na maritime traffic sa Strait of Hormuz. Higit pa rito, sinuportahan ng China ang mediation efforts ng Pakistan. Noong March 31, bumisita ang Pakistani Foreign Minister sa Beijing para makipagpulong sa Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ayon sa Axios, dito nabuo ang 5-point proposal. Naglakbay din ang Special Middle East Envoy ng China sa rehiyon bilang bahagi ng mediation effort. Ipinahayag ng Beijing na itinuturing nila ang digmaan bilang structural shock sa ekonomiya ng mundo at iginiit ang agarang pagtigil sa mga operasyon militar. Bilang pinakamalaking trade partner at pinakamalaking importer ng langis ng Iran, malaki ang impluwensya ng China sa Tehran. Dalawang opisyal ng China ang nagsabi sa Associated Press na patuloy ang komunikasyon ng Beijing sa Tehran sa buong negosasyon at may pare-parehong mensahe. Kailangang matapos ang digmaan. Para sa Washington, iba naman ang presyon, ngunit hindi ito mas mababa. Tumataas na ang gastusin ng digmaan sa ekonomiya, tumataas ang presyo ng langis at lumalala ang issue sa inflation. Ngunit mayroong ding realidad sa diplomatiko. Kung tatanggihan ng Washington ang Pakistan-China mediator proposal, may bibigay nito sa Beijing ang malaking geopolitical victory na nagpapakita sa kanila bilang responsable at nagtatangkang pigilan ang karagdagang eskalasyon.
Bagaman tila hindi bumibitaw ang Washington, kailangang isaalang-alang din nito ang political calendar. Malayo pa ang midterm elections at naging pabigat na sa politika para sa Republican Party ni Pangulong Trump ang digmaan. Ayon sa survey ng Emerson College, 47% ng mga posibleng botante ay tutol sa aksyong militar ng US sa Iran, habang 40% lang ang sumusuporta. Bumaba ang approval rating ni Trump sa 42% habang 51% ang hindi sang-ayon sa kanyang performance. Sa generic congressional ballot, nanguna ang mga Democrats 49% kumpara sa 42% ng Republicans. Pati ang base ni Trump ay nagpakita ng pangamba. Ayon sa CNN, humigit kumulang 24% ng mga bumoto kay Trump noong 2024 ay hindi sang-ayon sa kanyang pamamahala sa Iran at 15% ang lubos na tutol. Nagbabala si veteran Republican pollster Neon Newhouse na posibleng maging mabagsik ang darating na November. Ang mga Republican na umaasa pa na mapanatili ang kanilang maliit na House majority ay pribadong inamin na halos talo na ang House at may realistic ring tsansa ang Democrats na makuha ang Senado. Ang digmaan ay nagdudulot din ng hidwaan sa loob ng Republican coalition kung saan ilang influential conservatives ang nagtanong kung ang labanan ba ay para sa Israel o para sa interes ng Amerika. Ang matagal na digmaan na may tumataas na presyo ng gasolina at walang malinaw na panalo ay nagbigay ng malakas na argumento sa Democrats bago ang November. Bukod sa domestic na kalkulasyon, kailangang isaalang-alang ng Washington ang banta ng posibleng paghihiganti ng Iran. Sa kabila ng pagsisikap ng Amerika at Israel, napanatili ng Tehran ang kakayahang umatake sa mga kaalyado ng US sa rehiyon at makaapekto sa global energy markets. Pinatunayan ito ng Iran nang umatake ito sa mga gas plants sa Qatar na nagpatigil ng higit sa 3.5% ng LNG supplies sa mundo bilang tugon sa Israeli attack sa South Pars gas field ng Iran. Ang anumang eskalasyon ng Amerika ay maaring nagtulak sa Iran sa sukdulan at magdudulot ito ng ibang klase ng krisis. Mayroon ding issue sa perception. Ipinundar ni Trump ang kanyang political brand sa pagpapakita ng lakas at sa pag-secure ng deals. Ngunit tumagal na ng higit 5 linggo ang digmaan sa Iran na walang malinaw na wakas. Ang banta niya na isang buong sibilisasyon ang mamamatay kung hindi susunod ang Iran sa kanyang kahilingan ay napakalakas na maaring magpahina sa kanyang kredibilidad kung hindi niya ito matupad. Kasabay nito, ang aktwal na pag-atake ay magbabago sa pandaigdigang kaayusan at malamang magdudulot ng malawakang pandaigdigang pagkondena. Sa lahat ng ito, malinaw na ang tigil putukan kung saan may mga kompromiso ang parehong panig ay ang pinakamagandang posibleng resulta para sa lahat. Was it worth it? Para sa US at Israel, nakadepende ang sagot sa kung paano mo susukatin ang tagumpay. Malaki ang naging pinsala nila sa militar na kakayahan ng Iran. Ayon sa Al Jazeera, daan-daang missile launchers ng Iran ang napinsala at may ilang ulat na nagsasabing 80% ng kapasidad ng Iran na umatake sa Israel ay napinsala na. Nasira rin ang naval assets ng Iran, kabilang ang fast attack craft, submarines at kakayahan sa mine laying. Pinahina rin ng kampanya ang air defenses ng Iran sa puntong nakalilipad na ang US ng non-stealth B-1 bombers sa Iranian airspace pagsapit ng kalagitnaan ng March. Nakaya rin ng Washington at Jerusalem na alisin ang ilang leader ng Iran na matagal nang naging sakit sa kanilang panig, kabilang sina Ali Khamenei, dating Supreme Leader, Ali Larijani, Secretary ng Iran's Supreme National Security Council, at Gholamreza Soleimani na dating commander ng paramilitary besieged forces. Para sa Israel, nagbigay din ng digmaan ng pagkakataon na palawakin ang operasyon sa Lebanon na plano nilang gamitin upang makagawa ng security zone sa kahabaan ng kanilang northern border. Sa kabilang banda, nagawa ng Iran na umatake sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, target ang military bases, embahada at energy infrastructure. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng tanong kung gaano kakayanin ng Amerika na protektahan ang kanilang mga regional partners at kung saan maaaring lumihis ang mga Gulf states para sa seguridad sa hinaharap. Nariyan din ang tanong tungkol sa Strait of Hormuz. Bago magsimula ang digmaan, bukas ang strait at daan-daang barko ang dumaraan dito taon-taon. Ang pagsasara ng strait ay layuning gawing mas masakit sa ekonomiya ng mundo ang digmaan at nagawa iyon ng Iran.
Mas mahalaga, mula sa pananaw ng Tehran, ngayon ay may kakayahan na ang Iran na maningil ng toll sa mga barkong dumadaan sa strait na maaaring magpatuloy kahit matapos ang digmaan. Ayon sa Reuters, maaaring kumita ang Iran ng hanggang $120 billion kada taon hanggang sa makabuo ang mga oil at gas producing nations ng pipelines para iwasan ang strait. Ngayon, naging napakahalaga ng strait sa Tehran na sinabi ni Danny Citronovitz, isang non-resident fellow sa Atlantic Council, sa Twitter na ang pagbibigay ng kontrol dito ay parang pagsuko sa kanilang nuclear program o missile capabilities, isang bagay na handang protektahan ng Tehran sa anumang paraan. Mas mahalaga pa rito, nakaligtas ang rehimen sa Tehran sa kabila ng pagkawala ni Khamenei, Larijani at iba pang senior officials. Nagtalaga ang Islamic Republic ng bagong Supreme Leader, si Mujtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei, at napanatili ang kanilang command structure. Ang sistemang inaasahan ng Washington at Jerusalem na mabuwag ay nananatiling buo. Sa wakas, kailangan din nating pag-usapan ang human cost ng labanan dahil napakataas ng bilang ng namatay sa Iran. Ayon sa US-based na organisasyon na human rights activists in Iran, umabot sa 3,540 ang nakitil mula nang magsimula ang digmaan. Sa Lebanon, iniulat ng mga autoridad na 461 ang nakitil sa mga Israeli strikes mula March 2. Sa buong Iraq, Kuwait, UAE at iba pang bansa sa rehiyon, napakaraming iba pa ang nakitil sa mga pag-atake ng Iran at kaugnay na insidente. Sa Israel, humigit kumulang 30 ang nakitil, kabilang ang 10 sundalo sa Southern Lebanon. Para sa Washington, 13 service members ang nasawi hanggang ngayon. Kaya sa tanong kung sulit ba ang lahat ng ito, nakadepende talaga kung kanino mo itatanong. Para sa Washington at Jerusalem, naabot na ang ilan sa kanilang pangunahing military objectives at malamang na hindi magdudulot ng banta ang Iran sa mga susunod na taon. Para sa Tehran, ang pagpapanatili ng rehimen at kontrol sa strait ay malaking tagumpay. Gayunpaman, para sa mga taong naipit sa gitna at sa mga ekonomiyang naapektuhan ng mataas na presyo ng gasolina, malamang na hindi. Kung nagnegosasyon ng tapat ang Washington, Jerusalem at Iran noong February, maaaring maiwasan ang pinakamasama sa lahat ng ito. Ayon kay Bada bin Hamad al-Basedi, isa sa mga pangunahing mediator noong panahong iyon, sa isang panayam sa CBS, malapit na ang isang peace deal at kailangan ng mundo na bigyan ng sapat na puwang ang diplomasya para magtagumpay. Ngayon, nakapagtataka kung gaano na lang iba ang itsura ng Middle East kung pinakinggan ng mga makapangyarihan ang tawag ni al-Basedi na bigyan ng sapat na puwang ang diplomasya. Sa kabila nito, aminado tayo na ang ceasefire ay nag-aalok ng pagkakataon na wakasan ang labanan bago pa lumala ang sitwasyon. Kung magtatagal ito ay nakadepende kung ang lahat ng naglalaban ay makikipagnegosasyon ng tapat kapag nagsimula ang talks sa Islamabad sa Biyernes. Kung hindi, malungkot nating masasabi na ang mundo ay, sa hiram na salita, FUBAR.